Ang iyong opsyon na bumili ng abot-kayang sasakyang dekuryenteng gawa sa China ay nasa panganib ngayong gabi. Marahil ito ang pinakamahalagang modelo ng BYD na makikita natin ngayon. Hindi naman talaga ito bago. Medyo matagal na itong lumabas sa Chinese market. Ito ang BYD Seagull. Naghahanda ang higanteng Chinese electric vehicle na BYD na maglunsad ng mas maliit na EV na magbabago sa laro sa industriya ng sasakyan. Sa trend ng kamakailang ultra-compact na modelo nito na ibinebenta ng husto sa buong mundo, Ang diskarte ay upang mapanatili at mangibabaw sa buong merkado. Na iniiwan ng iba pang mga domestic automaker tulad ng Suzuki. Daihatsu at Honda. Makakapaghatid ba ang BYD sa susunod na taon? at ano ang aasahan mula sa mas maliit kaysa sa Seagull na EV? Ang bagong mini EV ng BYD. Ang paghahagis ng sombrero nito sa ring ay BYD sa modelong ito. Ang Seagull. Nang akala ng lahat ay tapos na ang Build Your Dreams sa kanyang EV innovation at teknolohiya, Ngunit ang totoo ay umiinit lang ito. Ito ay nagluluto ng isang bagay na nakakagulat sa susunod na ilang taon. At higit pa sa simula sa ilang bansa sa Asia. Particular na idinisenyo para sa mga Japanese consumer. Ang bagong modelo ay inaasahang magiging mas maliit pa kaysa sa compact na Seagull EV ng kumpanya. Na nagpapahiwatig ng intensyon ng BYD na iakma ang mga alok ng produkto. nito sa mga lokal na pangangailangan at guluhin ang isang matagal ng segment. Ang BYD Seagull, isa sa mga pinakaabot-kayang at compact na EV ng kumpanya, Ay humigit kumulang 380 ang haba. Gayunpaman, Ang bagong mini EV ay idinisenyo upang sumunod sa mga regulation ng Japanese K-Car na naghihigpit sa mga sukat ng sasakyan sa maximum na 3,400 mm ang haba 480 mi ang lapad. at 2,000 ang taas. Nilalayo ng mga regulasyong ito na panatilihing maliit at angkop ang mga sasakyan para sa siksik na kapaligiran sa urban ng Japan. Abang nag-aalok ng mga benepisyo sa buwis at insurance sa mga consumer. Ang bagong EV ang magiging unang modelo ng BYD na eksklusibong binuo para sa Japanese market. Ayon sa mga ulat, Madiskarteng idinisenyo ng kumpanya ang kotse, hindi lamang upang matugunan ang mga kinakailangan ng K-Car, Ngunit upang ma-optimize din ang pagganap, kahusayan! at affordability para sa mga urban na Japanese driver. Ang sasakyan ay nakatakdang ilabas sa ikalawang quarter ng 2026. Ang K-Car segment ng Japan ay hindi lamang isang angkop na lugar. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 40% ng lahat ng mga bagong benta ng sasakyan sa bansa. Ang mga sasakyang ito ay minamahal para sa kanilang pagiging praktikal, Kadalian sa pagparada. kahusayan sa gasolina, o kahusayan ng baterya sa kaso ng mga EV, at pagiging epektibo sa gastos. ang pagpasok ng BYD sa segment na ito ay nagmamarka ng isang kalkuladong Pagtatangka na hamunin ang matagal nang itinatag na mga lokal na manlalaro na may bago, Abot kayang opsyon sa kuryente. plano ng BYD na presyohan ang sasakyan sa humigit kumulang 20 milyong yan? na ipinoposisyon ito bilang isang naa-access na pagpipilian para sa mga mamimili ng Hapon. Ang punto ng presyo na ito ay partikular na makabuluhan sa isang merkado kung saan ang pag-ampon ng EV ay naging mas mabagal kaysa sa iba pang mga binuo na bansa. Higit sa lahat ay dahil sa mas mataas na mga gastos sa unahan at limitadong availability ng modelo sa kategoryang K-Car. Ang hakbang ng BYD ay mahigpit na binabantayan ng mga tagamasid sa industriya at mga lokal na dealership ng kotse. Matagal nang nangibabaw ang mga Japanese automaker sa kategoryang K-Car, Ngunit ang mapagkumpetensyang pagpepresyo ng BYD kasama ng pagtaas ng interes sa electrification. Ay maaaring magdulot ng isang seryosong hamon. Ang ilang mga lokal na dealer ay naiulat na nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na epekto ng pagpasok ng BYD, Lalo na kung ang Chinese automaker ay maaring mag-alok ng nakakahimok na kombinasyon ng presyo, Kalidad. At lokal na pagpapasadya. Higit pa sa disenyo ng produkto, Ang BYD ay namumuhunan din sa infrastruktura upang suportahan ang pagpapalawak nito sa Japan. ang kumpanya ay naglunsad ng isang nakatuong website at mga pagsusumikap sa marketing na iniayon sa Japanese market. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pangmatagalang pangako at hindi lamang isang haka-haka na paglulunsad ng produkto. Pero bakit Japan muna? Sa nakalipas na mga taon, Ang Japan ay patuloy na kumikilos patungo sa isang mas luntiang hinaharap at ang mga dekoryenteng sasakyan ay gumaganap ng malaking papel sa pagbabagong iyon. Habang ang Japan ay dating kilala pangunahin para sa mga hybrid na sasakyan nito tulad ng Toyota Prius, ang ngayon ay nagiging mas karaniwan na ang mga EV sa mga lansangan. Kabilang sa mga mas bagong pangalan na pumapasok sa merkado ay ang BYD Seagull, isang maliit na electric car na ginawa ng Chinese automaker na BYD. Ito ay isang medyo bagong player sa EV scene ng Japan. Ngunit ito ay nagiging ulo dahil sa kanyang mababang presyo at praktikal na disenyo.
Kapag tinitingnan nating mabuti ang mga uri ng mga taong bumibili ng Seagull kumpara sa mga bumibili ng iba pang mga EV sa Japan, Nagsisimulang lumitaw ang ilang kawili-wiling pattern. Ang mga gumagamit ng Seagull sa Japan ay may posibilidad na maging mas sensitibo sa presyo at nakatuon sa pagiging practical. Ang Seagull ay isa sa mga pinakaabot-kayang EV na available. At dahil sa mababang presyo na yon, lalo itong nakakaakit sa mga nakababatang mamimili. Estudyante, Bagong pamilya. O kahit na mas lumang mga driver na hindi nangangailangan ng magarbong kotse. isang bagay lang na gumagana. kaakit-akit din ito sa mga taong nakatira sa suburban o rural na lugar kung saan hindi palaging maaasahan ang pampublikong sasakyan. Para sa kanila, Ang Seagull ay isang magandang option para sa mga maiikling biyahe tulad ng grocery shopping school run, O mabilisang pag-commute papunta sa trabaho. ang maliit na sukat nito ay isang bonus. Lalo na sa Japan kung saan maliit ang mga parking space at maaaring masikip ang mga kalsada sa lungsod. Hindi nito sinusubukang maging marangya. Sa halip, Nag-aalok ito ng simple. Malinis na disenyo at sapat na mga feature para gawin itong komportableng pang-araw-araw na kotse. Sa kabaligtaran, Ang karaniwang gumagamit ng EV sa Japan ay medyo iba-iba. ang ilan ay mga mahilig sa tech na gustong-gusto ang ideya ng isang high-tech na kotse na puno ng mga feature tulad ng autonomous na pagmamaneho, Smart display. O advanced na mga sistema ng kaligtasan. ang iba ay mga consumer na may kamalayan sa kapaligiran na gustong bawasan ang Kanilang carbon footprint at masarap ang pakiramdam tungkol sa pagmamaneho ng kuryente. Ang mga user na ito ay madalas na handang magbayad ng higit pa para sa mga naitatag na tatak ng EV tulad ng Nissan, Lalo na ang Leaf. Tesla. O kahit na mas bagong mga modelo mula sa Toyota at Honda. ang kanilang mga kotse ay may posibilidad na mag-alok ng mas maraming hanay, Mas mahusay na pagganap. at mas malawak na hanay ng mga tampok. marami sa mga EV na ito ang ginagamit bilang mga pangunahing sasakyan Na pinangangasiwaan ng lahat mula sa araw-araw na pag-commute hanggang sa mga road trip sa weekend sa buong bansa. Ang isa pang malaking pagkakaiba ay nasa mga pattern ng paggamit. ang mga may-ari ng Seagull ay kadalasang gumagamit ng kanilang mga sasakyan para sa short distance na pagmamaneho. Dahil ang Seagull ay walang mahabang hanay, Ito ay pinakamainam para sa mga taong nagmamaneho sa loob ng limitadong lugar bawat araw. Halimbawa, wala pang 100 kilometro. Ito ay kadalasang sapat para sa mga taong nakatira sa mas maliliit na lungsod o kanayunan. Kung saan maaaring hindi sagana ang mga pampublikong istasyon ng pagsingil. ngunit ang malayo ang paglalakbay ay hindi kailangan. Sa kabilang banda, Ang mga pangkalahatang gumagamit ng EV ay madalas na umaasa sa kanilang mga sasakyan para sa mas mahabang distansya o mas madalas na pagmamaneho. Bilang resulta, mas malamang na mamuhunan sila sa mga setup ng pag-charge sa bahay o magplano ng mga biyahe sa paligid ng mga fast charging station. ang mga cultural na salobin ay pumapasok din. Ang ilang mga mamimili ng Seagull ay naakit sa kotse, hindi lamang para sa presyo nito. kundi pati na rin sa pagiging simple at kadalian ng paggamit nito. Merong isang pag-iisip na sapat lang na nakakaakit sa maraming tao. Bakit magbayad para sa mga feature na hindi mo kailangan? Samantala, Maaaring makita ng ibang mga mamimili ng EV ang kanilang sasakyan bilang extension ng kanilang pamumuhay. Para sa kanila, Ang EV ay hindi lamang transportasyon. Ito ay bahagi ng isang pahayag tungkol sa kung sino sila, ito man ay tungkol sa pagiging malay sa kapaligiran, Tech forward. o pagmamaneho lamang ng isang bagay na makinis at futuristic. Habang ang mga gumagamit ng Seagull at mas malawak na gumagamit ng EV sa Japan ay may pangunahing interes sa electric mobility, kadalasang ibang-iba ang kanilang mga dahilan sa pagpili ng kanilang mga sasakyan. Ang mga trooper ng Seagull ay karaniwang may kamalayan sa budget, Nakatutok sa kaginhawahan. At kadalasang ginagamit ang kanilang mga sasakyan para sa mga maiikling lokal na biyahe. Sa kabaligtaran, ang mapangkalahatang gumagamit ng EV ay mas magkakaibang. Gusto ng iba ang performance, gusto ng iba ang eco-credibility. At ang ilan ay mahilig lang sa bagong tech. Ang lumalagong presensya ng mga modelo tulad ng Seagull ay nagpapakita kung paano umuunlad Ang EV market ng Japan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mas maraming uri ng mga driver, Mula sa practical hanggang sa masigasig. ngunit ito ay nagtataas ng isang kawili-wiling tanong. Maaari bang maging mas maliit ang BYD? Makakakita ba tayo ng kotseng mas maliit kaysa sa Seagull sa malapit na hinaharap? Sa una, maaring parang baliw. Pagkatapos ng lahat, ang Seagull ay napaka-compact na. Particular na idinisenyo para sa mga maikling commute. Ang isang ito ay talagang may pagkakaiba sa kanyang nakatatandang kapatid. at narito ang isang maliit na nakakatuwang katotohanan tungkol sa disenyo ng BYD. pagmamaneho ng lungsod at pagsiksik sa maliliit na lugar ng paradahan.
Ngunit kapag iniisip mo ang tungkol sa mga uso sa merkado, mga pangangailangan ng mamimili, At ang paraan ng pag-unlad ng mga lungsod, ang ideya ng isang mas maliit na EV ay may malaking kahulugan. Lumalaki ang pangangailangan para sa mga ultra-compact na sasakyan na madaling gamitin. Abot kaya ang pagmamay-ari at akmang-akma para sa mga urban na kapaligiran kung saan mabigat ang trapiko Limitado ang espasyo. at mataas ang presyo ng gasolina. Ang Japan ay isang magandang halimbawa nito. Ang bansa ay mayroon ng malakas na kultura sa paligid ng mga K-car. Maliliit at boxy na sasakyan na napakasikat dahil mura. Mahusay. At madaling imaneho. Ang mga K-car ay may mahigpit na sukat at mga limitation sa makina. Ngunit gumagana ang mga ito ng perpekto sa makikitid na kalye ng Japan at masikip na mga parking space. Saan ba yun? Ang BYD ay walang tunay na katumbas ng K-car. Ngunit kung magdidisenyo sila ng isang bagay na mas maliit pa sa Seagull, Marahil isang bagay na tumutugma sa mga spec ng K-car, Maari silang magbukas ng malaking bagong customer base sa Japan at mga katulad na merkado. mula sa technical na pananaw, Posible. Ang teknolohiya ng baterya ay lumiliit at mas mahusay. At ang mga EV platform ay napaka-flexible. Ipinakita ng BYD na maaari itong lumikha ng nasusukat Modular na mga dekoryenteng platform na maaring iakma upang magkasya sa iba't ibang uri ng mga sasakyan. Kung kinuha nila ang pangunahing teknolohiya sa likod ng Seagull, Ang maliit na baterya nito, pangunahing interior, at magaan na disenyo, maaari pa nilang paliitin ito upang maging isang tunay na micro-EV. Isang bagay na tulad ng two-seater city car. O kahit isang solong tao na urban pod na sasakyan para sa napakaikling paggamit. alam mo, lahat sila ay may rapid acceleration, medyo malambot na pagpipiloto, komportableng suspension. Hindi sila gaanong naiiba sa isa't isa sa mga tuntunin ng karanasan sa pagmamaneho. Hindi nito kailangang pumunta ng mabilis o malayo sapat lang ang layo para madala ka sa trabaho. sa tindahan. O sa istasyon ng tren. Siyempre, May mga trade-off. ang mas maliit ay nangangahulugan ng kaunting espasyo, kaunting ginhawa, At malamang na mas kaunting saklaw. Ngunit kung ang presyo ay bumaba kahit na mas mababa, isipin ang isang bagay na nagkakahalaga ng mas mababa sa $8,000 o kahit na $6,000. Mari itong mag-apela sa mga taong kasalukuyang hindi kayang bumili ng kotse. O nais ng murang pangalawang sasakyan para sa mga lokal na gawain. maaari rin itong maging kaakit-akit sa mga kabataan. Nakatatanda, o mga delivery workers sa malalaking lungsod. Mag-isip tungkol sa mga manggagawa sa ekonomiya ng gig o mga lokal na negosyo na nangangailangan ng mura. Maaasahang transportasyon na hindi kumukuha ng maraming espasyo o nasusunog sa mga gastos sa gasolina. Meron ding anggulo sa kapaligiran. ang mas maliit na EV ay nangangahulugang mas kaunting mga materyales na ginagamit sa paggawa ng kotse. Isang mas maliit na baterya Na gumagamit ng mas kaunting lithium at iba pang mga bihirang elemento. At mas mababang pagkonsumo ng enerhiya bawat kilometro. Ito ay hindi lamang tungkol sa affordability. Ito ay tungkol sa sustainability. Habang nagiging mas siksikan ang mga lungsod at nagiging mas mulat ang mga tao sa kanilang epekto sa kapaligiran, Maaaring magkaroon ng malaking papel ang maliliit na dekoryenteng sasakyan sa pagbabawas ng kasikipan at mga emisyon. at huwag nating kalimutan ang tungkol sa estilo at imahe. ang isang maliit Futuristic na EV ay maaring maging talagang kakit-akit kung ito ay idinisenyo ng maayos. Ipinakita na ng BD na maaari itong gumawa ng mga kaakit-akit at mukhang modernong mga kotse nang hindi nasisira ang bangko. Kung maaari nilang ilapat ang parehong pag-iisip ng disenyo sa isang micro-EV, Maaari silang lumikha ng isang bagay na hindi lamang praktikal, Ngunit uso rin. Isang uri ng cool na maliit na city car na talagang gustong makita ng mga tao. Siyempre, may mga hamon. Ang bangga regulation, Pamantayan sa kaligtasan. at protection sa pagbangga ay nagiging mas nakakalito sa mas maliliit na sasakyan. Kailangang balansehin ng BYD ang laki sa kaligtasan. at ang iba't ibang bansa ay may iba't ibang panuntunan tungkol sa kung ano ang pinapayagan sa mga pampublikong kalsada. Mangangailangan din ng matalinong diskarte ang pagbebenta ng mas maliit kaysa sa Seagull na EV. Pagkuha sa mga tao na makita ito bilang isang tunay na kotse, Hindi lamang isang laruan o scooter na kapalit. Ngunit kung ang anumang kumpanya ay maaring malaman ito, ang BYD ay maring angis. napatunayan na nila na maaari nilang guluhin ang EV market sa pamamagitan ng agresibong pagpepresyo, Malakas na teknolohiya. At matapang na pananaw para sa hinaharap. Maari bang gumawa ng mas maliit na EV ang BYD kaysa sa Seagull? Ang sagot ay oo. At hindi lang kaya nila. Ngunit may magandang pagkakataon na magagawa nila. ang kalakaran patungo sa mas maliliit. Mas matalino. At mas abot kayang mga sasakyan ay mabilis na lumalaki. At parang tama ang timing. Kung gusto ng BYD na manatiling nangunguna sa kurba at makuha ang higit pa sa pandaigdigang merkado,
lalo na sa urban Asia. Isang maliit na EV ang maaring kanilang susunod na malaking hakbang. Ngunit ito ba ay magiging isang madaling landas? Ang mas malaking larawan. Ang pandaigdigang merkado ng EV ay matagal nang pinamumunuan ng mga premium na tatak tulad ng Tesla, NIO, at Lucid. Na may mataas na pagganap at mahal na mga sasakyan na nangingibabaw sa maagang pag-aampon. Bagamat ang mga modelong ito ay may mahalagang papel, Pagpahabuti ng kakayahang umangkop sa EV, Hindi ito naa-access ng karamihan sa mga pandaigdigang mamimili. ang estratehikong pagtutok ng BYD sa K-Cars. Isang natatanging Japanese na klase ng mga mini na sasakyan na napapailalim sa mahigpit na laki at mga limitasyon ng makina. Ay kumakatawan sa isang critical na pivot. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang abot kayang electric K-car, tinutugunan ng BYD ang isang matagal nang napapabayaang segment ng merkado. Ang mga consumer sa lungsod na may kamalayan sa budget. ito ay nagpapahiwatig ng mas malawak na kalakaran sa industriya tungo sa democratization ng electric mobility. Kung matagumpay, Maaari itong magtakda ng isang president na muling humuhubog sa mga diskarte sa pagbuo ng produkto sa buong pandaigdigang industriya ng sasakyan na pumipilit sa ibang mga tagagawa na sumunod sa paggawa ng mga cost-effective at compact na EV. Ang paglipat ng BYD sa merkado ng K-car ng Japan ay isang matapang na hamon sa mga Japanese automaker sa kanilang sariling karerahan. Isang merkado na matagal na nilang pinangungunahan. Ang mga tatak tulad ng Suzuki, Daihatsu, isang subsidiary ng Toyota, At Honda ay dating kontrolado ang K-segment gamit ang mga microcar na pinapagana ng petrolyo. Ang mga manufacturer na ito ay naging mabagal sa pagpapakuryente sa kategoryang ito. Sa bahagi dahil sa mga teknolohikal na hamon na nauugnay sa laki ng baterya gastos, at pagganap sa maliliit na sasakyan. Ang pagpasok ng BYD ay hindi lamang nagbabanta na pataasin ang domestic market ng Japan, ngunit nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa buong mundo. Ang mga tagagawa ng Chinese EV ay hindi na kontento sa pakikipagkumpetensya sa laki at luho. Tina-target nila ang bawat segment ng market. Kabilang ang pinaka-regulated at natatangi sa kultura. Pinatitindi nito ang mapagkumpetensyang presyon sa mga legacy na automaker sa Europe, Southeast Asia, At potential na North America upang mag-alok ng mga mabubuhay na alternatibo sa compact na EV space. Isa sa mga technical na hamon ng mga K-size na EV ay ang pag-imbak ng enerhiya. Paano ka maghahatid ng makabuluhang hanay at pagganap sa loob ng footprint ng sasakyan na wala pang 3? 4 metro. Ang BYD, kasama ang proprietary blade na teknolohiya ng baterya nito, ay natatanging nakaposisyon upang malutas ang problemang ito. Ang mga ultra-thin, High-density na lithium iron phosphate LFP na mga baterya na ito ay hindi lamang mas Ligtas at mas matibay ngunit nagbibigay daan din para sa space-efficient na packaging. Isang mahalagang katangian sa maliliit na sasakyan. Habang isinukat ng BYD ang inobasyong ito sa mga K-ina kotse, man ba itong mag-udyok sa mga pagsulong sa buong industriya sa pagpapaliit ng baterya modularity, at pamamahala ng thermal. Ang mga inobasyong ito ay maaaring tuluyang umakyat sa katamtamang laki at malalaking sasakyan na magpapahusay sa pangkalahatang kahusayan at profile ng gastos ng mga EV. Ang KE-car ng BYD ay kapansin-pansin sa pagiging eksklusibong idinisenyo para sa Japan na nagmumungkahi ng isang madiskarteng pagbabago tungo sa localized na pagbuo ng produkto. Sa halip na mag-alok ng mga generic na pandaigdigang modelo, Ang mga automaker ay maaaring lalong magdisenyo ng mga sasakyan para sa mga natatanging hadlang at pagkakataon ng mga individual na merkado. urban congestion sa Japan, kakulangan sa enerhiya sa Southeast Asia, o mga regulatory incentives sa Europe. ang diskarte na ito ay sumasalamin sa isang maturation ng EV market. Kung saan ang scalability ay hindi na lamang tungkol sa volume kundi tungkol sa adaptability. Maaring ipaalam ng karanasan ng BYD sa Japan ang mga katulad na pagsisikap sa India gamit ang microcar culture nito. Indonesia, O Brazil. Mga bansa kung saan nangingibabaw sa mga kalsada ang mga compact at abot-kayang sasakyan, ngunit kung saan nananatiling mababa ang EV penetration. Ang punto ng presyo ng BYD Na tinatayang nasa humigit kumulang 17,500 Ay hindi lamang mapagkumpetensya para sa Japan, ngunit maaari ring patunayan na kaakit-akit sa Mga umuusbong na merkado kung saan ang pagiging abot kaya ang pangunahing hadlang sa pag-aampon ng EV. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, Africa, At Latin America ay nahaharap sa malalaking infrastruktura at mga hadlang sa ekonomiya sa electrification. ang isang maliit abot kayang EV na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga siksik na sentro ng lungsod ay maaaring maging tipping point para sa mass adoption.
Kung mag-e-export ang BYD ng isang variation ng KEV nito sa mga rehiyong ito, Maaari nitong makatalyze ang isang wave ng low-cost EV adoption na posibleng lumukso sa mga internal combustion engine sa mga merkado na hindi pa sumasailalim sa ganap na automotive industrialization. Maaari din nitong pasiglahin ang pamumuhunan sa lokal na infrastruktura ng EV tulad ng mga mini charging station at mga network ng pagpapalit ng baterya na iniakma para sa mas maliliit na sasakyan. Ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nakikipagbuno sa kung paano magbigay ng insentibo sa napapanatiling transportasyon ng hindi inilalayo ang mga mamamayang may mababang kita. Ang KEV ng BYD ay maaring magbigay ng isang modelo para sa kung paano maaring magkatugma ang regulation, Pagbabago. at pagiging affordability. Nahubog na ng K-Car framework ng Japan. Kasama ang mga limitation sa laki nito at mga insentibo sa buwis. Ang disenyo ng bagong EV na ito. Kung ito ay magiging matagumpay, Ang ibang mga bansa ay maaaring magpatibay ng mga katulad na sistema ng pag-uuri upang hikayatin ang maliit na produksyon at pagmamayari ng EV. Maaari din itong makaimpluwensya sa patakaran sa emisyon. Sa halip na itarget lamang ang mga luxury SUV o performance na sasakyan, maaaring simulan ng mga pamahalaan ang paghikayat sa mga urban electric micromobility ecosystem, pagsasama ng maliliit na EV sa pampublikong sasakyan, Microgrids. at mga inisyatiba ng matalinong lungsod. Sa kasaysayan, Ang mga mamimili sa mga binuo na bansa ay nag-aalangan na yakapin ang mga tatak ng sasakyang Tsino na iniugnay ang mga ito sa mababang kalidad o walang prestihiyo. Gayunpaman, ang BYD ay patuloy na nakakuha ng kredibilidad sa mga pandaigdigang merkado. Na ang mga kotse nito ay mahusay na nagbebenta ngayon sa Europa at Latin America. Ang isang matagumpay na paglulunsad sa Japan isang merkado na kilala para sa hinihingi ng mga mamimili at mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan. Ay magbibigay ng napakalaking lehitimo sa BYD at iba pang mga Chinese EV manufacturer. Maaari rin itong baguhin ang mga kagustuhan ng mamimili. Habang nagiging mas mahal ang pamumuhay sa lungsod at mas limitado ang espasyo, Ang mga compact na sasakyan ay maaring lumaki sa kakit-akit. Ang isang nakaistilong. mahusay. At may magandang presyo na KEV ay maaring magbago ng pananaw na ang mga EV ay dapat na malaki at maluho upang maging kanais-nais. Ang anunsyo ng BYD ang isang bago. Ultra-compact na EV na partikular na idinisenyo para sa Japanese K-Car market ay higit pa sa isa pang paglulunsad ng modelo. Ito ay isang madiskarteng dula na maaaring maghugis muli ng mapagkompetensyang tanawin ng maliliit na dikuryenteng sasakyan sa Japan. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa affordability, pagsunod sa mga lokal na regulasyon, At pagiging praktikal sa lungsod, nilalayo ng BYD na magkaroon ng makabuluhang bahagi sa isang merkado kung saan ang laki, Kahusayan! at presyo ang pinakamahalaga. Ang hakbang ay hindi lamang binibigyang diin ang kakayahang umangkop ng kumpanya, ngunit nagpapahiwatig din ng Isang mas malawak na trend ng mga Chinese automaker na nakakakuha ng kumpiyansa at momentum sa pandaigdigang yugto. Speaking of global stage, Malapit na bang pamunuan ng BYD ang EV market o malayo pa sila para makipagkumpetensya sa mga matatag na tatak? alamin natin. Ang karera ng EV. ang maliit na compact electric vehicle na segment ay nagiging isa sa mga pinakakapanapanabik na battleground sa industriya ng sasakyan. Sa lumalaking demand para sa environmentally, urban-friendly na transportasyon, ang mga gumagawa ng kotse tulad ng BYD, Honda, At Suzuki ay nagsusumikap upang makuha ang isang bahagi ng mabilis na lumalagong merkado na ito. Ang bawat brand ay nagdadala ng iba't ibang hanay ng mga lakas at diskarte sa talahanayan. at ito ay kaakit-akit na makita kung paano sila nakasalansan laban sa isa't isa. magsimula tayo sa BYD. Ang kumpanyang gumawa ng malalaking hakbang sa mundo ng EV sa nakalipas na ilang taon. ang BYD ay naging isa sa pinakamalaking EV manufacturer sa buong mundo. At ang kanilang maliliit na EV ay nakakakuha ng traction sa mabilis na bilis. Sumakay sa BYD Dolphin at sa mas bagong BYD Seagull. Ang mga modelong ito ay compact. Episyente. At napakahusay sa presyo. Gaya ng nabanggit, Ipapakilala nito ang pinakabagong miyembro ng pamilya, isang mini EV. Ang pinagkaiba ng BYD ay nakinokontrol nito ang karamihan sa sarili nitong supply chain. Kabilang ang produksyon ng baterya. Nagbibigay ito ng malaking kalamangan sa gastos at flexibility. Na nagbibigay daan dito na mag-alok ng mga kahangahangang feature tulad ng disenteng hanay, Tech-forward na interior at mabilis na pagsingil, sa mas mababang presyo kaysa sa karamihan ng kompetisyon. ang Seagull Halimbawa, ay nakakuha ng pansin sa pagiging isa sa mga pinakamurang electric car sa merkado, Habang nag-aalok pa rin ng mahusay na pagganap para sa pang-araw-araw na pagmamaneho sa lungsod. ang Honda, Samantala,
ay gumagamit ng mas pino at nakatutok sa tatak na diskarte. Ang Honda Ang kanilang flagship na maliit na EV ay isang naka-estilo at premium na urban na kotse na may retro-futuristic na disenyo at isang ultramoderno. Tech-heavy interior. Hindi ito ang pinakaabot kayang EV sa labas. At ang saklaw nito, Higit sa 200 km ay mas maikli kaysa sa maraming karibal. ngunit malinaw na inuuna ng Honda ang kalidad. Disenyo! At karanasan ng gumagamit kaysa sa mga detalye lamang. Ang Honda ay naging mas mabagal na palakihin ang EV lineup nito kumpara sa iba. bahagyang dahil ito ay mas sinadya sa paglipat nito. Gayunpaman, Sa mga bagong modelo sa abot tanaw at mas maraming pamumuhunan sa mga dekuryenteng platform, ipinoposisyon ng Honda ang sarili upang umapela sa mga driver na pinahahalagahan ang pagiging maaasahan. Ginhawa. At pamana ng tatak. Ang kanilang pakikipagsosyo sa Sony sa tatak ng Afeela ay nagpapahiwatig din ng isang mas Pang-eksperimentong panig na maaring makaimpluwensya sa mga handog na compact EV sa hinaharap. Iba na naman ang diskarte ni Suzuki. Kilala sa paggawa ng maliliit, walang kapararakan na mga kotse. Ang Suzuki ay may malakas na foothold sa pagbuo ng mga merkado tulad ng India, kung saan ang pagiging abot kaya ay mahalaga. Bagamat naging mabagal ang Suzuki na maglunsad ng mga purong EV, Pumapasok na ito ngayon sa espasyo sa pamamagitan ng mga madiskarteng alyansa. lalo na ang pakikipagtulungan nito sa Toyota. Inaasahan na magpakilala ang kumpanya ng mga compact electric hatchback na simple, Practical at sobrang abot kaya. Ang mga sasakyan ni Suzuki ay maaaring walang mga flashy na screen o long-range na baterya, Ngunit hindi iyon ang punto. nilalayo nilang pagsilbihan ang mga mamimiling mahilig sa budget na nangangailangan ng maaasahang dekuryenteng sasakyan para sa maiikling araw-araw na pag-commute. Sa mga bansa kung saan ang infrastruktura ay nakakakuha pa rin at ang gastos ay isang pangunahing hadlang, Ang konserbatibong diskarte ng Suzuki ay maaring aktwal na magbigay ng isang gilid. Higit pa sa 3 tatak na ito. Mahalagang makita ang mas malawak na tanawin. Ang mga startup at legacy na automaker ay parehong tumatalon sa compact EV race. Ang mga European brand tulad ng Renault at Fiat ay may malakas na kalaban sa Zoe at 500e. ayon sa pagkakabanggit. habang ang Hyundai at Kia ay nagtutulak ng husto sa mga modelo tulad ng Kona Electric at EV3. Maging ang mga tech na kumpanya ay nakikilahok, Na nagpapahiwatig sa mga hinaharap na kotse na puno ng AI. pagkakakonekta. At mga autonomous na feature sa pagmamaneho. Gayunpaman, Ang mga compact na EV ay dapat magkaroon ng nakakalito na balanse sa pagitan ng presyo Saklaw! At pagiging practical, lalo na sa masikip na mga setting sa urban kung saan mas maliit, Mas murang mga EV ang pinakamahalaga. ang competition sa maliit na espasyo ng EV ay umiinit. At ang mga tatak tulad ng BYD, Honda! At Suzuki ay nag-aalok ng isang natatanging panukalang halaga. Ang BYD ay tungkol sa halaga at sukat. Agresibong pinapalawak ang presensya nito sa buong mundo. Ang Honda ay umaasa sa premium na kalidad at natatanging disenyo Na nagtatarget ng mga tapat na customer na nagmamalasakit sa karanasan sa pagmamaneho. Nakatuon ang Suzuki sa paggawa kung ano ang pinakamahusay na ginagawa nito. Paggawa ng simple at abot kayang mga kotse para sa mga merkado na higit na nangangailangan ng mga ito. habang bumubuti ang teknolohiya ng baterya at patuloy na itinutulak ng mga patakaran ng pamahalaan ng electrification, Lalago lamang ang segment na ito at mas magiging interesante sa mga susunod na taon. Global Sales and Reception. Ang pagpasok ng BYD sa merkado ng dekuryenteng sasakyan ay nagsimula sa mga katamtamang hakbang, ngunit ang paglago nito ay pambihira. Sa nakalipas na ilang taon, ang kumpanya ay nakakita ng isang meteoric na pagtaas sa bilang ng mga dekuryenteng sasakyan na ibinebenta nito, na may mga benta na tumataas taon-taon. Noong 2021, Nagbenta ang BYD ng humigit kumulang 721, 3 and 28 electric vehicles sa buong mundo. Ito ay isang kahangahangang numero. Lalo na dahil sa katotohanan na ang BYD ay nagpapatibay pa rin sa posisyon nito sa EV market. gayunpaman, Ito ay isang pasimula lamang sa kung ano ang sa noong 2022. ang mga benta ng BYD ay lumago ng nakakagulat na 211% na umabot sa 1. At milyong sasakyan. Isang malaking hakbang sa ambisyon nitong dominahin ang pandaigdigang merkado ng EV. Nagpatuloy ang sumasabog na paglago na ito hanggang 2023. nang magbenta ang kumpanya ng higit sa 3 milyong unit. Pagsapit ng 24, Nagtakda ang BYD ng bagong record sa pamamagitan ng paghahatid ng mahigit 27 milyong bagong sasakyang pang-enerhiya na kinabibilangan ng parehong mga dekuryenteng sasakyang may baterya at mga plug-in na hybrid. Ang mabilis na paglaki ng mga benta ay isang malinaw na indication ng pangako ng kumpanya sa paglipat ng mundo sa electric mobility. At ang mga pagsisikap nito ay lalong kinikilala sa pandaigdigang yugto.
Ang tagumpay na ito ay hindi isang aksidente. Ang pagtuon ng BYD sa paggawa ng mga dekalidad at abot-kayang sasakyan na tumutugon sa malawak na hanay ng mga mamimili, Mula sa mga may kamalayan sa budget hanggang sa mga naghahanap ng higit pang mga premium na handog, ay naging isang pangunahing salik sa tagumpay na ito. Bukod dito, ang estratehikong desisyon ng kumpanya na tumuon sa vertical integration kung saan gumagawa ito hindi lamang ng mga sasakyan kundi pati na rin ang mga pangunahing bahagi tulad ng mga baterya, ay nagbigay dito ng makabuluhang kalamangan sa pagkontrol sa mga gastos at pagpapanatili ng kalidad. Upang makasabay sa tumataas na bilang ng mga benta nito, Pinapataas ng BYD ang kapasidad ng production nito sa isang kahangahangang rate. Ang isang pangunahing bahagi ng diskarte nito ay ang magtatag ng malalaking makabagong pasilidad sa pagmamanupaktura na may kakayahang gumawa ng daan-daang libong sasakyan taon-taon. Isa sa pinakamahalaga sa mga ito ay ang Xi'an Mega Factory ng BYD. Na siyang pinakamalaking pasilidad ng produksyon sa portfolio nito. Ang pasilidad na ito ay nagpapatakbo ng 4 na linya ng pagpupulong na gumagawa sa pagitan ng 4,000 at 4,400 na sasakyan kada araw na nag-aambag sa halos 1 milyong sasakyan taon-taon. Noong 2022 lamang, ito ay umabot sa halos 98% ng bagong produksyon ng sasakyan ng enerhiya sa rehiyon. Ang planta na ito ay critical upang matugunan ang lumalaking demand para sa mga sasakyan ng BYD. Hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa mga international na merkado. Ang isa pang pangunahing pasilidad ay ang Zhengzhou Gigafactory ng BYD na sumasaklaw sa 50 square miles at idinisenyo upang makagawa ng higit sa 1 milyong sasakyan bawat taon. Ang laki ng pabrika na ito ay isang testamento sa pangmatagalang pananaw ng BYD para sa paglago. Sa mga planong gumamit ng higit sa 200,000 manggagawa, ang pabrika na ito ay mahalaga sa kakayahan ng BYD na palakihin pa ang production nito at matugunan ang mga pangangailangan ng patuloy na lumalawak na global customer base. Higit pa sa mga operasyon nito sa China, ang BYD ay gumawa din ng mga makabuluhang hakbang sa pagpapalawak ng footprint ng pagmamanupaktura nito sa buong mundo. Ang kumpanya ay nagtatag ng mga planta ng production sa mga pangunahing merkado tulad ng Thailand, Brazil, Hungary, at Uzbekistan, na may nakaplanong pabrika sa Mexico na nakatakdang palakasin ang presensya nito sa Amerikas. Ang international na pagpapalawak na ito ay hindi lamang nakakatulong sa BYD na iwasan ang mga paghihigpit sa kalakalan, kundi pati na rin ang posisyon nito upang magsilbi sa isang mas malawak na hanay ng mga merkado mula sa Europa hanggang Latin America. Global market presence at tagumpay. Habang ang tagumpay ng BYD sa China ay nananatiling backbone ng paglago nito, ang kumpanya ay gumawa din ng mga kahangahangang pagpasok sa mga international na merkado. Noong 2024, patuloy na binuo ng BYD ang presensya nito sa mga rehiyon tulad ng Europe, Australia, at Latin America, kung saan sumikat ang mga sasakyan nito dahil sa kombinasyon ng affordability, reliability, at cutting-edge na teknolohiya. Sa Australia, ang mga dikuryenteng sasakyan ng BYD ay nakakita ng malakas na demand na may mga modelong tulad ng Atto 3 na nakakakuha ng traction sa mga mamimili. Na naghahanap ng abot-kaya ngunit nakaistilong mga alternatibong dekuryente. Katulad nito, sa Europe, ibinagay ng BYD ang mga alok nito upang matugunan ang mga lokal na kagustuhan at mga pamantayan sa regulasyon na nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang mabigat na katunggali sa iba pang pangunahing manlalaro ng EV. Ang mga sasakyan ng kumpanya ay nagiging pangkaraniwang tanawin na ngayon sa mga kalsada sa Europa, na lalong nagpapatibay sa pandaigdigang reputasyon nito. Sa Latin America, tinanggap ng mga bansang tulad ng Brazil ang mga sasakyan ng BYD na nag-aambag sa lumalagong presensya ng kumpanya sa rehiyon. sa pamamagitan ng pag-localize ng mga channel ng production at pamamahagi. Epektibong natap ng BYD ang lumalawak na merkado para sa mga dekuryenteng sasakyan. Kahit na sa mga bansang may hindi gaanong binuo na infrastruktura ng EV. Sa hinaharap, ang mga ambisyon ng BYD ay malayong matapos. Sa 2024 na mga numero ng benta nito na nagtatakda ng mga bagong tala, tinatarget na ngayon ng kumpanya ang mas malaking tagumpay sa mga darating na taon. Ang BYD ay nagtakda ng isang ambisyosong layunin na magbenta ng 5 milyong bagong sasakyang pang-enerhiya sa 2025 na higit na magpapatatag sa posisyon nito bilang isa sa mga nangungunang tagagawa ng EV sa mundo. Sa mga tuntunin ng pagbuo ng produkto, ang BYD ay patuloy na nagbabago. Halimbawa, nakatakdang ipakilala ng kumpanya ang Seal EV nito na nagtatampok ng 800V na arkitektura na idinisenyo para sa mas mabilis na pagsingil. Ang hakbang na ito ay umaayon sa mas malawak na trend ng industriya ng pagtaas ng bilis ng pagsingil at pagbabawas ng downtime na isang pangunahing hadlang sa pag-aampo ng EV.
Bukod dito, Ang BYD ay namumuhunan ng malaki sa pagbuo ng mga autonomous na teknolohiya sa pagmamaneho at mga susunod na henerasyong sistema ng Baterya upang matiyak na ang mga sasakyan nito ay mananatiling nangunguna sa curve sa mga tuntunin ng parehong pagganap at pagpapanatili. Bilang karagdagan sa mga handog ng sasakyan nito, pinapalawak din ng BYD ang mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya nito. na ginagamit ang kadalubhasaan nito sa teknolohiya ng baterya upang magbigay ng mga alternatibong malinis na enerhiya para sa mga tahanan, negosyo, at mga utility. Tinitiyak ng diskarte sa diversification na ito na ang BYD ay hindi lamang nangunguna sa mga dekuryenteng sasakyan, Ngunit gumaganap din ng isang papel sa mas malawak na malinis na ekosistem ng enerhiya. Ang paglalakbay ng BYD mula sa isang tagagawa ng baterya patungo sa isa sa pinakamalaking producer ng sasakyang dekuryente sa mundo ay isang kwento ng visionary leadership. innovation, at adaptability. Habang patuloy na pinapalawak ng kumpanya ang kanyang pandaigdigang bakas ng paa at kapasidad ng produksyon, maayos itong nakaposisyon upang gumanap ng mahalagang papel sa paghubog sa hinaharap ng electric mobility. sa pagtutok nito sa mga sustainable, Abot kaya, at dekalidad ng mga sasakyan, Hindi lamang natutugunan ng BYD ang pangangailangan para sa mga dekuryenteng sasakyan, Ngunit tumutulong din na himukin ang mundo patungo sa mas napapanatiling hinaharap. Habang tinitingnan natin ang 2025 at higit pa, tila halos tiyak ang patuloy na tagumpay ng BYD dahil pinangungunahan nito ang pandaigdigang pagbabago tungo sa malinis at dekuryenteng transportasyon. Tulad ng para sa bagong mini EV, Ang mga analyst ng industriya at mga lokal na dealer ng kotse ay binibigyang pansin ang pinakabagong hakbang ng BYD. Bagamat tradisyonal na pinangungunahan ng mga tagagawa ng Hapon ang merkado ng K-car, Ang agresibong diskarte sa pagpepresyo ng BYD at ang lumalagong paglipat patungo sa mga dekuryenteng sasakyan ay maaring makagambala sa status quo. Ihintayin mo ba ang mini EV ng BYD? isulat ang iyong mga saloobin sa ibaba at patuloy na suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.